Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon, mga kababayan, at mga kamanggagawa dito sa Luzon, Visayas at Mindanao at saan mang dako at sulok ng mundo kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Evangelicals Today Radio and TV. Kamusta ka, Heidi? Magandang araw po, Bishop Noel, at syempre tayo po ay nagagalak na makapag-serve ulit sa pamamagitan po ng pagsahimpapawid ng ETTV. So samahan niyo po kami ni Bishop dahil mamaya meron na naman po tayong espesyal na bisita kung saan siya na mabe-bless na naman po tayo sa paksa na ating pag-uusap. Heidi, katulad nga ng sinabi mo, ay meron po tayong special na guest sa araw na ito. At siya po ay naglilingkod bilang katuwang ng National Coordinator ng PCEC Christian Educators Network. Ito po yung tinatawag nating SEDNET. Ang ating pong bisita ngayon ay Associate Pastor ng Jesus the Mediator City Congregation. Siya rin po ang school head ng Our Lord Savior Academy dito sa Quezon City at ganun din Student Council President ng PACE, Graduate School of Christian Education. I-welcome po natin mga kapatid, Pastor Elvin Saburin. Magandang hapon po, Bishop Noel and Ma'am Heidi, and salamat po sa Panginoon. It's a blessing po na makasabahagi po sa ating program sa araw na ito. Welcome, Pastor Elvin, at salamat sa Panginoon. Katuwang ka ng Christian Educators Network. Ito ang ating ministry para i-disciple, i-shepherd, at i-nurture sa salita ng Panginoon ang mga public school teachers, ang mga private school teachers, ganun din yung mga guro na involved sa Christian education sa mga simbahan. Ngayon nga ay magkakaroon ng malawakang SEDNET National Convention. Pwede mo bang i-share ilang mga victories at ilang mga experiences, Pastor Elvin, since the first one ng SEDNET National Convention? Yan, salamat po Bishop, at tunay nga po na napakabuti at mapagbiyaya po ng ating Panginoon sa Christian Educators Network, and ako po mismo personally, I am blessed to be a part of this organization. Inaabot nga po natin ang mga teachers, no, nung nakita po namin yung mission ng SEDNET, shepherding the teacher's heart who are called and committed to teach, ay talagang napakasarap po na samahan ang organization na ito dahil ito din po yung aming heart, no, and ako po mismo ay product din naman ng Christian education. So talaga pong it's a blessing po. Ang mga victories po ng Christian Educators Network, Bishop, napakadami pong ginawa ng Panginoon sa SEDNET. Simula po nung pinasimulan natin noong January, yung ating pong General Assembly, the Rise of Godly Education Advocates, the Lord made flourish yung mga ginawa po natin. Nakapag-meet po tayo through the leadership of our national head, Dr. Samuel Sumawang. Sa kanya pong pangunguna ay marami po tayong mga nakapartner, mga nakatuwang po na mga institutions, mga schools, ano po, dahil hindi lamang po tayo nag-train, kundi nagkaroon din po tayo sa SEDNET, sa pangunguna po ni Dr. Sam ng Holistic Wellness Caravan all over the country. At nagkakandak po tayo dyan ng mga webinars, trainings, seminars, ano po,
Isa na nga lang po diyan, kagaya po halimbawa ay yung sa Puerto Galera, in partnership with MICA Philippines, na-meet po natin diyan ang mga kapastoran sa Puerto Galera and also mga teachers, educators, mga Christian educators sa Puerto Galera. At ganoon din po, Bishop, we are blessed na makapartner din po ang mga public schools institution. At ano po dyan, specifically po, may mga nakamit po tayo ng mga superintendent ng mga school division offices like po sa San Juan, si Dr. Cecil Carandang, sa SDO Caloocan, si Dr. Nerissa Losaria, and sa SDO Marikina, si Dr. Cheryl Gayola. At ganun din po, habang bago magpasukan, alam niyo na po yung challenge ng babalik for transitioning from yung ating pong distance learning to ngayon po ay nag-face-to-face na paunti-unti, ganun din po dito sa aming school. So, yun po yung ginawa po natin, nagbumisita tayo sa mga brigada eskwela and nabigay po tayo ng mga calcium C sa pamagitan naman po yun ng ating marketing manager si Ma'am Abby Trinidad. So, napakabuti po ng Panginoon at ganun din po talagang yung ating pong Teachers Day celebration last October 5 ay nagkaroon po tayo ng celebration po dyan face-to-face. Nakasama po natin ang ilang mga Christian schools sa Capitol Hills Christian School. Ginanap po yung fellowship and ang saya-saya po ulit Bishop and Ma'am Heidi kasi ngayon lang ulit nagka-meet, no? Isipin niyo po lagi namin kaharap ay camera, mga Zoom meeting, Google Meet. Opo, pero ngayon ay nagka-fellowship muli at talagang napakabuti po ng Panginoon. Ang ganda po ng kanyang ginawa doon po sa programa po na iyon. At ganoon din po, kamakailan po, sa biyaya po ng Panginoon. At ganyan din, kamakailan lamang po, last 2 weeks ago, nasa Mabalacat po kami, Pampanga, at nagkandak naman po kami ng Sunday School Teachers Training na po doon sa mga ating pong mga kamanggagawa doon. Wow. Talagang ang ganda at napapanahon ng mga efforts po na yan, ano? Amen. Bishop at saka Pastor Elvin. Gusto ko lang din pong malaman, pangatlo na po ito, ano, na National Convention ng SEDNet. Pero for this year, ang tema pong pinili ninyo ay Championing Godly Education. Bakit ito pong partikular na temang ito ang nais nyo pong tutukan? Yan po, maganda pong katanungan, Ma'am Heidi and Bishop. At tuloy nga po, kagaya po ng sinabi ko kanina, nung pasimula ng taon na ito, ang declaration natin, Flourishing Godly Education Advocates. Yan po yung nasa puso ng ating National Head, Dr. Sam. At sinusundan po natin yan. So ngayon po, ang ginawa po nating tema is championing godly education. Because number one, championing, I believe, people listen to a champion. Tama po, no? Pinapakinggan ng mga tao kapag champion ka. Kaya naman po dapat as a teacher, naunawaan po namin as an educator that we are main catalyst of change to our students. So therefore, we must be a champion first. At ano po yung i-champion natin dito? We must champion our Christian faith. So we can develop or hone champion students. So sabi nga po, di ba, lagi natin narinig, we cannot give what we don't have. So ito po talagang pagkakataon na ito na for our third national convention, gusto po natin i-equip pang lalo ang ating mga teachers, mga educators, mga tinawag po ng Lord for the Ministry of Education. Ano po, ginagamit po natin ang platform na ito para maipakilala po natin, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo, maipakilala po natin sa lahat ng mga lesson preparation na ginagawa po natin. And because I also believe, no, sabi nga po na isang quotation from Noah Webster, education without the Bible is useless, no? Kumbaga, kung hindi po natin may integrate ang makadiyos na pamumuhay sa lahat ng ating mga natututunan, mababaliwala po ang lahat. So championing godly education to produce godly graduates who use their talents for the glory of God and key contributors in nation building. Okay. Wow. Praise God. At ako talaga, no, hanggang ngayon ay umiikot sa isipan ko yung in the last 3 or 4 years, yung inyong mga national convention, how these conventions have impacted the lives of many public and private school teachers, including Christian educators in local churches. At ngayon nga, itong inyong theme sa third SEDNet National Convention
ay championing godly education sa taon na ito. Bakit kailangan ang godly education? Bakit ito importante sa ating mga educational institutions ngayon, Pastor Elvin? Yeah. Thank you po, Bishop. Actually po, ever since, I believe that godly education is vital in the lives of our students. Dahil ako po mismo, nasumpuhan ko din po ang Panginoon bilang batang Sunday School. No? So, mga godly education advocates din po ang aking mga, yung naging inspiration ko paano ko nakakilala sa Lord at kung bakit po ako nandito din naman po ngayon to serve the Lord ay dahil po sa mga men and women of God na ginamit niya sa ministry po na ito. No, so talagang it's very vital sa buhay ng mga estudyante natin nowadays, sa generation po natin. Kaso nga lang po, however, no, due to the many factors like the world that we are living in, tawag po sa atin ngayon ay VUCA world, no, yung pagiging volatile, uncertain, complex, and ambiguous world. Many of our students' views, beliefs, and behaviors are clouded with world views. No, kumbaga yung nagiging pananaw nila, kung ano po yung nakikita nila, napapanood nila, at madalas na napapakinggan po nila, yun na yung kanilang nagagaya, no po, at kailangan po nila ng maggagabay po sa kanila. Sabi nga po, lagi na naririnig, no, pasama ng pasama ang panahon. Kaya naman po, ito yung pinili din natin, ano po, na pagkakataon para bigyan ng emphasis, ano po, and take a stand sa atin po as Christian educators to go back to our foundation, yung the basics po, and walang iba po kundi ang salita ng Diyos, ang Biblia, na siyang dapat po nating maituro sa ating mga estudyante. We must teach sound Christian education seriously. Kailangan po talaga, no? Now more than ever, ang pagtuturo po ng makadiyos na pamumuhay, at siyempre po i-define po yan ng sinasabi ng salita ng Diyos. At ang kagandahan po nito, Bishop and Ma'am Heidi, hindi po ito nalilihis sa gustong mangyari din po ng Department of Education, dahil ang core values po ng ating Department of Education, makadiyos, makabayan, makatao, makakalikasan, di po ba? Yung makadiyos, yun po yung kinoin po namin doon, no? Para inclusive din po siya. Opo, mga akma talaga. At syempre, dinidefine po natin yung makadiyos sa mga prinsipyo po ng kanyang mga salita. Okay. At maidagdag ko lang, Heidi, ano? Opo. Si Lauren Cunningham at saka si Bill Bright, ito yung YWAM at saka yung Campus Crusade for Christ or CRU na ngayon, identified the 7 pillars or 7 mountains that shapes the culture of every society. Education ay napakahalaga. Ito ang nag-shape ng bawat lipunan, ng bawat society at bawat culture. So kung ito ay hindi natin, kung ito ay mapabayaan ng simbahan, kung mapabayaan at hindi natin ma-disciple itong mountain or pillar of society na ito, can you imagine kung anong mangyayari sa education sector? So salamat sa Panginoon at natatouch natin ito ngayon. Maraming salamat po sa inyong ginagawa, Pastor Elvin. And nakakatuwa dahil kahit na parang wala talagang GMRC subject ngayon, di ba, nahiwalay. Pero dahil po sa presence ng mga Christian educators, Bishop, ay nai-incorporate, nai-integrate po nila yung mga biblical principles sa kanila po mga pagtuturo sa mga bata. Inabutan mo pa ba yung GMRC sa school mo, Heidi? Nabutan mo pa yan? Bishop, age reveal na ba ito? Pero alam mo, na-appreciate ko yan. At ngayon, nakakatuwa, mukhang ibabalik na ito. Sana nga. Education Secretary at ilang mga Kristiyanong nasa Department of Education talagang ipinupush itong pagbabalik ng GMRC. Amen. Looking forward po dyan, ano? Yes. So, Pastor Elvin, dito po sa paparating nating convention, actually di pa natin nasabi kung kailan to mangyayari, ano? Pero ano po ba yung objective po natin? Ano po ba yung mga nais po nating maabot dito po sa gaganapin po nating convention? Mas gusto po natin yung declaration po natin ng January sa ating General Assembly is
to gather all the godly education advocates. Ngayon po, mas gusto pa nating mas palawakin pa po dahil mas malakas ang puwersa pag nagko-collaborate po tayong lahat. Ano po? So we call on sa mga public and private schools na mga maaari pa po nating makasama dito, churches, colleges, and kahit mga magulang po no. Nakita po natin mga parents din nowadays ay talagang nakita po natin for the past 2 years yung pagiging guro din nila sa tahanan dahil distance learning ay nangingibabaw po, and gusto po natin silang ma-equip na po with the godly education principles, no? Not just education but godly education principles po, because we believe that our students will have a strong foundation in this world of shifting values and morals kung ito po ay nakabase sa salita ng Panginoon. So gusto po nating ma-achieve po yan, no, with the godly education principles and its practical application. So, kung paano po natin siya ma-actuate sa ating araw-araw na pamumuhay. So gusto po natin dito mas maging intentional pa po tayo lalo, at yung consistency po natin sa ating ginagawa na paghahayag ng salita ng Panginoon. And how can we integrate this to our daily lessons, sa curriculum making, no? At syempre yung ating pong buhay as a living example ay yun po yung nais nating mag-graduate sa ating pong ano po na ito, championing godly education sa biyaya po ng Lord. Amen. Praise the Lord. And ako, I'm so blessed, no, just hearing you expressing itong mga goals at what you want to what you seek to accomplish. Ay nakaka-bless na agad yung boldness, no, na kailangan ng mga Christian educators at ng mga teachers, dahil nga sa dangerous days, critical times itong panahon na ito. And so we need to stand strong for the Lord Jesus Christ everywhere we are. Salamat, Pastor Elvin. Now, Heidi, bigyan natin ng pagkakataon si Pastor Elvin. Ilang pang mga detalye, mag-invite ka, sino bang pwedeng umattend dito, saan ba gaganapin ito, at kailan nga ba ito? Go ahead, Pastor. Ayan. Salamat po Bishop and Ma'am Heidi, at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay po ng Evangelicals Today TV. Ang Christian Educators Network po ay nag-aanyaya po sa bawat isa po sa atin, tayo mga tinawag sa profession na ito ng education para magturo. Ano po, ang ating pong third National Convention ay nalalapit na po. Ang tema po ng ating National Convention ay Championing Godly Education, at very timely po ang ating tema. Nagaganapin po ito sa November 19, 2022 sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 12:30 ng tanghali. Yan po ay gaganapin, hybrid po ang ating pong gagawin. So meron po tayong face-to-face. Warm bodies po natin ay sa Living Epistle Church. Yan po ang ating venue. At para naman po sa mga nasa malayong lugar na gusto niyo pong pumunta, ngunit malayo po sa venue, pwede po ninyong ma-access ang ating pong Facebook Live sa pamamagitan po ng ating live streaming po. Yan. And mayroon din po tayong availability of Zoom para po naman sa mga nais po na mag-join and mag-participate online for this activity po. And ang good news po dito, libre po ang ating registration. Wala po tayong babayaran. So registration is free. Kaya po aniyahan po natin ang lahat na dumalo po sa gawain po na ito, at tayo po ay mapagpala. Sama-sama po tayo na tumayo sa mga prinsipyo ng mga salita ng Panginoon, at ating pong paglingkuran ang ating Panginoon sa pamamagitan ng education. Kaya po, purihin ang Panginoon, at salamat po, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Amen. Amen. Nako, ganito pala ang tunog ng pastor na, teacher pa, no, Heidi? Ando na po lahat ng detalye. Oo, pero nakaka-bless. At Pastor Elvin, salamat. Kami ni Heidi, sampunang lahat ng mga nakikinig ngayon at sumusubaybay sa PCECET TV. We want to pray for you. And of course, ang lahat ng mga guro, since hindi pa naman huli ang lahat ng this is National Teachers Month.
we want to pray for you and the ministries of SEDNet. Heidi, pag-pray natin si Pastor Elvin at lahat ng mga teachers. Samahan po ninyo kami, mga kapatid. Let us pray for this ministry. Lord, we thank you. We recognize as spoken today, yung pong pilar ng aming culture, ng society, ay napakahalaga ng education. Ito ang nag-momolde, ito ang nag-huhugis, nagsishape ng kaisipan ng mga bata at ng buong sangkatauhan at ng lipunan. Salamat po sa vision ng SEDNet to shepherd, to disciple the teachers inside and outside the church. Thank you for Pastor Elvin sa kanyang paanyaya para sa SEDNet National Convention. Lord, i-bless mo po ang meeting na ito. Nawa ay makadalo ang napakaraming mga guro sa hybrid conference na ito. Face-to-face at ganun din sa online live streaming ng convention na ito. May your blessings, may your special touch and special anointing be upon our teachers, O God. We bless them in the name of the Lord Jesus Christ. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Salamat po ng marami and God bless po sa inyong National Convention, Pastor Elvin Saburin. Maraming salamat, Pastor Elvin, at sa lahat po ng sumubaybay, nakinig at alam kong pinagpala sa araw na ito. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pakikiisa sa gawain ng PCEC ETTV. Ito po si Bishop Noel Pantoja. Ako naman po si Heidi Bernardo Sampang. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.